Amen. Praise the Lord. Ang pinakamatas na pagpupuri, pagsamba, pagdakilay, pagluluwahati, nararapat lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Dobring paggalang pagbati po sa ating beloved pastor, Evangelist Wilder Almeida, kabalik na kanya beloved children, at atin din pong alalahanin iniwang tuot aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida. Amen. Praise God. Akin din pong binabati ang ating beloved ordained preacher, sa ating beloved preacher, sa kanyang buong pamilya, sa inyo po, mga beloved choirs, amen, praise God. Sa inyo po, minamahal naming kapatiran, baguhan datihan, magandang tanghali na po sa ating lahat, amen, praise God. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong ito na ako'y binigyan po niya muli ng pagkakataon na siya'y pasalamatan sa lahat ng mga kabutihan niya sa aking buhay. Amen, praise God. At bago po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen, praise God, akin pong pinasasalamatan muli ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kung hindi po sa tulong po niya, hindi po sa gabay ng ating Panginoon, hindi po dahil sa kahabagan niya, amen, praise God, ako po'y malabog makauwi dito sa dakong La Union, amen, praise God. Dahil huli po, amen, praise God, ako po'y nanggaling sa Isabela, hallelujah, na ginagamit din po sa banal na gawain bilang finest choir sa dakong kawayan, outreach, amen, praise God. Sa tagal po ng paninirahan ko po sa dakong Ilagan, Isabela, 25 years, amen, praise God. Matagal ko na pong gustong umuwi dito po sa dakong La Union, ngunit andyan na hindi pa po ito kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya andyan po na ako nananalang sa mahal na Panginoon na siya po yung gumawa ng kaparaanan kung kailan po niya idadako dito sa dakong La Union, amen, praise God. At andyan po talaga yung katugunan ng aking panalangin sa mahal na Panginoon, amen, praise God, dahil ako po'y nagplano po na muling bumalik po dito sa dakong La Union, na kung saan dito po talaga ako lumaki, amen, praise God. Ngunit nung andyan po kami sa may bandang duman po kasi kami sa Baguio, amen, praise God, dahil ang sabi ng driver, hindi po kami mahadlangan dyan, walang mga checkpoint. Kaya, imbis na sa may Nueva Ecija po kami dumaan, dinaan po nung driver yung van sa may bandang sa Baguio. At nung andyan po na malapit na po kami, palabas na po kami ng Marcos Highway, amen, praise God. May checkpoint po doon, amen, praise God. Andyan yung kagalakan ko dahil sabi ko makakauwi na ako. Praise the Lord. Bagamat may travel pass din po ako, kumpleto po yung papeles namin na umuwi ng aking tatlong beloved children, amen, praise God. Kumpleto po yung travel pass ko, kaya sabi ko wala akong pag-aalinlangan sa pag-uwi dito sa La Union, amen, praise God. Ngunit nung andyan po na malapit na po kami sa palabas ng Marcos Highway, talaga pong hinarang po kami nung mga checkpoint, amen, praise God. At chinik po nila yung papeles ko, amen, praise God. Andyan po na akala ko po okay na. Pero nagsabi po yung checkpoint, sabi po niya talaga, may swab test ba kayo? Sabi sa amin. Wala po, sir, sabi ko. Hindi kayo pwedeng pumasok ng La Union. Pero sir, taga dito po ako, sa Agoo po talaga, sabi ko. Pero maski taga dito ka, kung matagal ka nang hindi umuwi, kailangan mo pa rin ng swab test, sabi niya, kaya wala kami magagawa. Kailangan mong bumalik ng Isabela, sabi niya. Andyan na, talaga pong nag-aalala ako, yung preska, sabi ko, mahal na Panginoon, ayoko na pong bumalik ng Isabela. Malaki-laki din yung pamasahin na inutang pa ng kapatid ko para makauwi ako, amen, praise God. 8,000, inutang pa po ng kapatid ko yun, amen, praise God, para makauwi lang kami mag-iina. Tapos ganyan na lang po, bababalikin kami ng Isabela. Sabi ko, mahal na Panginoon, gumawa ka ng kaparaan, sabi ko, upang makauwi po kasi sa Agoo, sabi ko, mahal na Panginoon. Bagaman nakiusap po talaga kami sa checkpoint sa mga guard, hindi po kami talaga pinagbigyan, talagang hindi napaka mo pinansin, wala po kami magagawa, talagang kailangan niyang bumalik dahil
Bakit hindi kayo nakipag-koordinasyon sa mga barangay captain ng pinanggalingan nyo at napupuntahan? Andyan po talaga na tumawag ako sa kapatid ko, sabi ko, hindi kami pinapapasok, sabi ko, paano yan? Sabi ng kapatid ko, yan ang bang sinasabi ko, ate, sabi niya, anong gagawin natin? Sabi ko, huwag ka na mag-alala, sabi ko, hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon, Praise sabi the ko. Lord. Sa panahong yun talaga po sa mahal na Panginoon po ako kumapit, tuloy na napakabuti ng mahal na Panginoon. Ang ginawa ko po talaga, alos mahigit 1 oras na po kaming nagantay, amen, praise God, na hindi po talaga pagbigyan papasukin talaga. Andyan na ang ginawa ko po talaga, nanampalataya sa mahal na Panginoon, pumunta po ako sa likod ng tent na kung saan nandun yung mga checkpoint. Andyan na baga maraming tao, hindi pa ako nahiya. Itinas po talaga yung kamay ko, Praise the Lord. praise God. Hallelujah. Nagpuri ako sa mahal na Panginoon sa likod ng tent. Nagpuri ako, sabi ko, mahal na Panginoon, gumawa ka ng kaparaanan upang kami makalusot, mahal na Panginoon, sabi ko. Andiyan na nagpuri lang po ako sa mahal na Panginoon. Nagpuri. Tinatas ko yung kamay ko, praise God. Hanggang po sana, ilang oras na pagpupuri ko, amen, praise God. Andiyan na tumawag na po yung kapatid ko, amen, praise God. Sabi niya sa akin, ate, kunin niyo yung travel pass niyo, sabi niya, sabihin niyo sa guard, babalik na lang kayo sa Isabela. Yun ang bilin ng Praise kapatid the ko, Lord. amen, praise God. Basta wag na lang kayong maraming tanong, kunin niyo na lang yung travel pass. Andiyan na sinabi nung driver na, kunin na lang po namin yung travel pass namin, ibabalik ko na lang po sila sa Isabela, sabi niyo. Sige, wala tayong magagawa kasi Brad, talagang kailangan ng swab test, bumalik na lang kayo sa Isabela, sabi niya. Andiyan na kinuha naming travel pass, andiyan na talaga pong bumalik po kami patalikod, amen, praise God, lumayo kami. Ngunit, andyan ng saklolo man na Panginoon kung ano man po yung kaparaanan po niya, amen, praise God, kung paano po kami nakarating nakapasok sa La Union. Batid ko po na ito po yung katugunan ng mahal na Panginoon sa Praise aking the Lord. pagpupuri, sa aking pananampalataya sa Kanya. Amen, praise God. Tunay po na gumawa po ng kaparaanan ng mahal na Panginoon upang kami po'y makapasok sa dakong La Union. Amen, praise God. Andyan na ginamit po niya may ginamit po siyang tao, amen, praise God, na siya po yung maghatid po sa amin patungo sa dakong La Union, sa may Ago, amen, praise God. Kaya ako po nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon dahil tunay na andyan po yung saklolo ng ating Amen. mahal na Praise the Panginoon na sa kabila ng kagipitan, wag po tayong mawala ng pag-asa. Yes, Talaga po amen. manampalataya tayo po sa mahal na Panginoon, amen, praise God, ng buong buo, amen, praise God. Na maraming salamat sa mahal na Panginoon, tunay po na hindi po niya ako binigo, amen, praise Yes, God. amen. Hallelujah. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil nakakilala po ako sa ating banal na gawain sa pamamagitan po ng aking karamdaman nung nanganak po ako sa aking bunso, amen, praise God. Tunay na may binat po ako, amen, praise God, halos 2 buwan mahigit na hindi po ako makarecover, amen, praise God. Nginig po ako na sabi ko dati naman pag nanganganak ako, 1 linggo pa lang malakas na ako. Pero bakit ito sa panghuli, sabi ko, 2 buwan po kalahati, talaga pong nanghihina po yung katawan ko, hindi po ako makapagtrabaho, giniginaw po ako, takot po ako sa tubig, amen, praise God. Andyan na sumasabay din po yung asma ko, amen, praise God, na kapag ako po'y atakihin ng asma, talaga pong hindi po ako makahinga, halos kung makonfine po ako, halos sa 1 taon po siguro, mga 4 na beses po akong makukonfine, amen, praise God, na maging yung mga doktor, siya na po yung tumatanggi sa akin na kapag ikaw lumabas ka pa sa buwang ito at pumasok ka pa sa susunod na buwan, hindi mo na magagamit yung PhilHealth mo, magbabayad ka na, sabi, dahil paulit-ulit ka na lang labas-pasok sa ospital, sabi sa akin ng doktor. At nung sinabi ng doktor yun talaga pong ako'y nag-alala, amen, praise God, dahil sa PhilHealth lang naman po ako umaasa na doon po kukunin yung pambayad namin, amen, praise God. At nung sinabi po ng doktor yun, talaga pong nag-alala na po ako. Andyan na naalala ko yung beloved benan ko na nasib din po dito sa banal na gawain Amen. na Praise the Lord. sa Dakong Cavite, doon po siya, kaya pala matagal po siya nasa Cavite dahil nagkasakit po siya, na-stroke po siya, halos sa stroke po niya, hindi po niya mabuhat daw yung kutsara, andyan na gumagapang na lang po siya, amen, praise God. At andyan na nakakilala din siya sa mahal na Panginoon dahil may naghayo din po sa kanya. Dito po na sa banal na gawain, dito daw po siya pinagaling, amen, praise God. Praise the Lord.
At nung bumalik po siya ng Isabela, i-share po niya sa amin yung kabutihan ng mahal na Panginoon, kung paano po siya gumaling. Ngunit una po talaga po hindi po ako naniwala, tinanggihan ko po siya, amen, praise God. Tuwing hahayuan po niya ako, amen, praise God, sinasabi ko sa beloved benan ko, sige po, Nay, sige po, kayo na lang po, may pagkakataon din po dyan, sabi ko, bagamat andyan po yung panghihina ko na sa mga araw na yun, amen, praise God. Ngunit, andyan po na yung pangatlo po na paghayo po niya sa akin, tinanggihan ko po siyang muli, pangatlo yun. At nung pangatlo na pagtanggi po ko sa kanya, umalis na po siya patungbal na gawain. Bigla po talaga akong nanghina, amen, praise God, napala na po akong talagang nauupos na kandila, amen, praise God. Talaga pong bumagsak na po talaga ako sa sopa na hindi ko na po talaga kaya, amen, praise God. Sabi ko sa mahal na Panginoon, bagamat hindi pa po ako nakakakilala, sabi ko, mahal na Panginoon, bigyan mo po ako ng pagkakataon. Amen. Praise the Lord. Bigyan mo po ako ng kalakasan sa oras na to, sabi ko, dahil sa susunod po talaga pong sasama na ako sa aking beloved biyanan, kung saan niya ako inahayo, amen, praise God. Andyan po na sa habang wala po yung beloved biyanan ko, amen, praise God, nagiging first aid ko po yung kanta nilang papuri na yung Ikaw ang Lakas, amen, praise God. Habang nangihina po ako, yun po yung awit na inaawit po nila parati ng aking beloved daughter na children's choir. Kapag inaawit po niya yung kantang Ikaw ang Lakas, amen, praise God, na iba po yung pakiramdam ko, amen, praise God. Para akong nakakaroon ng kalakasan, amen, praise God. Kasi sabi sa beloved daughter ko, anak, sabi ko, nangihina ako. Pwede bang awitan mo ako nung inaawit niyo ka ako? Ano yun, mama? Sabi niya. Yung Ikaw ang Lakas, sabi ko, kantahin mo, sabi ko. At habang kinakanta ng aking beloved daughter po yung kantang yun, amen, praise God, habang inahaplos po niya yung loob ko. Tunay po na pinapalakas ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung kaya't ako po Praise the Lord. nagkaroon ng pananampalataya na kapag sasama ako sa banal na gawain na sinamahan ng inaadok sa akin ng malabya ko sa gagaling ako. Diyan na sumapit po no dumating yung beloved Ben ako, talagang sinabi ko sa kanya, Nay, sasama na po ako sa iyo, saan ba yung nagpagaling sa iyo, sabi ko. Amen. Praise the Lord. Sige, sama ka sa Lunes, sabi niya, December 25 po yun, 2013. Isinama po niya ako sa Dakong Kawayan, Isabela, Thanksgiving. Andyan po na talaga pong nung naabutan ko yung pagpupuri nila. Sabi ko, parang hindi ko kaya, sabi ko, isang oras na nagpupuri ng masaya. Pagkatapos, isang oras ulit ng mga malulungkot na awitin. Bagamat nangihina ako, nakisabay lang po ako sa puri nila, amen, praise God, na buwat-buwat ko po yung baby ko na 2 months and a half, amen. Buwat-buwat ko po yan, dyan na nahihilo pa ako nanghihina. Bigot, tiniis ko po yun. Sabi ko, hanggang po sa talagang willing talaga ako nung nagumaling. Ako pa yung nagsasabi na, Nay, nasan na po yung magbabautismo sa akin? Amen. Nasan na Praise po? the Lord. Sabi ko, gusto ko na pong magbautismo. Sabi ko, gusto ko na pong gumaling. Mamaya mga alas 4, sabi sa akin ng beloved benan ko. Andyan po na sumapit po talaga yung alas 4 ng hapon. Andyan na binabasa sa akin ng beloved brother yung 4 na reglamento, amen, praise God. At andyan na po na nung bautismo na po ako sa bathtub, amen, praise God. Nung dampin ko po yung tubig, tunay na nanginginig po ako dahil malamig, sabi ko. Sabi ng beloved sister, huwag kang mag-alala sis, walang imposible sa mahal na Panginoon. Amen. Basta Praise the Lord. palataya ka lang, sabi sa akin. Sinunod ko po yung sinabi ng aming mga beloved sisters, amen, praise God. Andyan po na nung inilusong po nila ako sa bathtub, amen, praise God, inilubos sa banal na tubig. Pag ahon ko po, sabi ko, bakit wala naman akong naramdaman? Bakit nahihilo pa rin ako? Sabi ko sa sarili ko. Ngunit pinabayaan ko lang po yun, amen, praise God. Ngunit nung matapos po yung banal na gawain, amen, praise God, pag uwi po namin ng aming tahanan na gabi na, andyan na paggising ko po sa umaga, amen, praise God, dati naman, hindi ako bumabangon talaga ng maaga, amen, praise God, talagang nangihina ko. Ngunit nung patapos po nung banal na gawain, pag uwi po namin ng hapon hanggang mag-umaga, andyan po na hindi ko na namalayan po yung sarili ko na bumangon po ako Amen. ng Praise madaling the Lord. araw pa lang po, alas 4, amen, praise God, na parang nagdahilan lang po ako dahil glory to God. lumakas po ako na inalis ko na po yung mga sweater ko, mga pajama ko, Amen. amen, praise Praise the Lord. God. At andyan na nakapagtrabaho po ako ng mga gawaing bahay, amen, praise God, na dati hindi ko po nagagawa. Kasi sabi ko, totoo talaga na may himala sa banal na gawain sa Jesus Miracle Yes, Crusade. amen. Sabi ko, amen, praise God. Sinabi ko po yun sa aking beloved biyanan, amen, praise God. At hindi lang po yung
yung karamdaman ko, amen, praise God, ang pinagaling niya. Yung may ugali din po ako na mapagmura po ako, nagmumura din po ako tuwing masaya, malungkot, nagmumura po ako talagang, tuwing nagsasalita ako, nagmumura ako. Gusto ko rin pong matanggalin sa akin pero wala pa akong magagawa, hindi pa ako nakakakilala. Ngunit nung ako'y nabautismohan sa banal na tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus, pati po yung pagmumura ko, amen, praise God, inalis ng ating Amen, pinakamamahal na Panginoon. Pati binigyan din po niya ako ng kapayapaan sa aking puso't isipan na dati po pag may problema po kami, wala kaming financial, mainitin po yung ulo ko, amen, praise God, napapalo ko yung mga beloved children ko, nag-aaway kami ng beloved ko. Ngunit nung ako'y nakakilala, amen, praise God, andyan na binago po ako ng mahal na Panginoon, Praise the kahit po Lord. may problema, masaya pa rin po yung pakiramdam ko, amen, praise God. At ako'y pinagpapasalamat sa mahal Panginoon dahil tunay po niya sa maraming pagbabago po niya sa aking buhay. Amen, praise God. Maging sa aking mga beloved children, may mga karamdaman din po na asma ang mga yan, may mga anemic. Labas-pasok po kami sa ospital. Pag lumabas po ako, may susunod naman pong papasok. Ganun po yung buhay namin. Na pati yung beloved asawa ko talaga pong nagre-reklamo na siya na sa gamot na lang parati yung kita niya na yung sinabi din po niya sa akin na sakitin ka. Kung hindi mo na kaya, ipaubaya mo na, sabi niya. Yun pa po yung alam ko po na ginamit ng mahal na Panginoon na salita kung kaya ako'y lumapit sa aking beloved Benandin na sumama dito sa kanyang mahal na gawain. Kaya ako pinagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagbabago po niya sa aming buhay, sa himala po niya. Dahil maging din po sa aksidente, amen, praise God. Ipinaranas din naman na Panginoon yung kahimalaan din po niya, amen, praise nga na nung dati, hindi pa ako naniniwala, amen, praise God, na yung mga kapatiran po natin na naalagay po sa alanganin yung sasakyan nila, na wala ng preno. Bagamat nagdadoubt ako, amen, praise God, na sabi ko, kung sa akin mangyayari yun, baka maniniwala ako sa isip-isip ko, sabi ko. Ngunit talaga pong nakikinig ang mahal na Panginoon, amen, praise God. Andyan na, one day po, pinaranas po talaga sa akin. Papunta po kami ng Bible study, alas 12 po ng tanghali. Nawalan po talaga ng preno yung service namin, amen, praise God. Andyan na, dire-diretso po talaga yung pagharuro ng sasakyan. At yung pabang umaharuro po yung sasakyan, kahimalan naman na Panginoon dahil hindi isa pong tumawid, wala po talagang tumawid sa kalsada, amen, praise God. Andyan na wala po akong nagawa, kundi ang sumagaw ng hallelujah, praise the Lord, na walang tigil, bagamat andyan nagiiyakan na po kami, na talaga pong parang wala na pong pag-asa, ngunit hindi kami nawalan ng pag-asa, amen, praise God. Isinagawa po talaga namin yung katagang hallelujah, praise the Lord, na walang tigil. Andyan po yung kaya saklolo naman na Panginoon, unti-unti po niya na pinahinto po yung van, amen, praise God, unti-unti po talaga, amen, praise God. Samantalang sa ibang sasakyan po doon, nung maraming nawawala ng preno, talaga pong patay po yung sasakyan. Bangga po talaga, ngunit sa amin, pinag-ingatan kami ng mahal na Panginoon, dahan-dahan po niya ito na pinahinto. At nung huminto po yung sasakyan, Empress God, nagsibabaan kami. At nung tingnan po talaga namin yung harapan ng kung saan nakadikit po yung preno, laglagan po talaga yung partes ng preno, praise the Lord. Putol-putol po talaga yung mga brakes dahil luma na po yung sasakyan. Kaya't ako'y nagpapasalamat sa mga Panginoon sa pag-iingat po niya sa amin po talaga, praise God, sa pababago niya sa aking buhay, sa pagsaklolo niya sa oras ng kagipitan, praise God, sa mga pagpapala po niya, simula pinansyal, material, physical, at lalo't higit sa espiritual na pagpapala. Kung kaya't ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong